Isang lalaki na sumali sa festival ng Basan ay biglang nawalan ng kontrol. Para siyang halimaw na sumugod sa mga taong nakapaligid sa kanya. Biglang nagkagulo ang buong kalye kahit na dumating agad ang mga sundalo. Pero hindi nila napigilan ang pagkalat ng virus na ito. Ang tanging magagawa nila ay i-block ang impormasyon. Magpanggap sa labas na ang insidente ay dahil sa isang armadong grupo ng mga rebelde na sumalakay. Ito ang pinakabagong Thai zombie TV series, Happiness. Kalalabas lang ng 2025. Hindi nyo dapat palampasin kung gusto nyo ang ganitong genre. Nakakuha ng tawag si Pratt tungkol sa isang krimen. May naganap na away sa isang hotel, kaya pumunta sila ng kasama niya para mag-imbestiga. Ayon sa itinuro ng may-ari ng hotel, pumunta sila sa pinangyarihan ng krimen. Pagbukas nila ng pinto ng kwarto, nakita nila ang isang nakakagimbal na tanawin. Puno ng dugo ang sahig at dingding ng kwarto, at may isang lalaking nakadapa sa kama na hindi gumagalaw. Nilapitan ni Pratt at kinumpirma ang sitwasyon. May kagat sa leeg ng lalaki. Patay na siya. Nagtaka ang kasama niya. Malinaw na sinabi ng may-ari ng hotel na 2 tao ang pumasok sa kwarto. Pero isang bangkay lang ang nakita sa lugar na yun. Maya-maya, may narinig silang ingay mula sa likod ng bar. Agad silang nagtaas ng baril at dahan-daang lumapit. Nakita nila sa ilalim ng bar ang isang babae. Duguan siya at umiiyak. Nang dumating ang iba nilang kasamahan sa lugar. Sa wakas, kumalma ang babae at nagkwento. Noong mga oras na yun, sumasali sila ng boyfriend niya sa water festival. Siguro dahil sa sobrang init ng panahon, bigla siyang nahilo. Kaya dinala siya ng boyfriend niya sa hotel para magpahinga. Ang naalala lang niya, uhaw na uhaw siya. Pagkagising niya, nakita niyang patay na ang boyfriend niya sa kama. Sumeryoso ang mukha ni Pratt at agad niyang napansin na nagsisinungaling ang babae. Tinanong niya kung gumagamit siya ng droga. Umiling ang babae, pero umiwas siya ng tingin. Naalala niyang binigyan siya ng boyfriend niya ng maliit na tableta. Pagdating sa hotel, nakaramdam siya ng uhaw at nagpumilit. Uminom ng tubig hanggang napansin ng boyfriend niya na may mali. Lumapit siya para tingnan ang likod niya at nakita niyang puno ito ng mga ugat. Tapos hindi na nakontrol at sumugod sa boyfriend niya. Ang nakakabagbag damdaming sigaw ay umagaw ng atensyon ng may-ari ng hotel. Kaya agad siyang tumawag sa pulis. Kay Pratt, paulit-ulit niyang pinapanood ang CCTV at parang may kakaiba. Nang balak na niyang iuwi ang hard drive para pag-aralan ng mabuti. Isang lalaking mukhang opisyal ng militar ang humarang sa kanya at nagpakilalang galing sa isang sikretong unit. Hiningi ni Pratt na isuko ang camera at ipinag-utos na isara ang lahat ng impormasyon. Nang akmang tatanggi si Pratt, tumawag ang hepe ng pulisya. Hinihiling sa kanya na makipagtulungan ng maayos sa kahilingan ng opisyal. Pagkabalik ni Pratt, agad niyang kinausap ang hepe ng pulisya. Sinasabi niyang ang kasong ito ay lubhang kakaiba, hindi basta-basta kayang patayin ng isang ordinaryong babae ang isang lalaking malakas. Ngunit hindi pinansin ng hepe ng pulisya dahil may utos na mula sa itaas na ang mga ganitong kaso ay ipapasa sa militar. Labis na nagtataka si Pratt habang tinitingnan ng opisyal sa harapan niya. Gusto niyang malaman kung paano hahawakan ng militar ang babaeng sospek. Sumagot ang opisyal ng may pag-aalinlangan. Sinasabing una, ikukulong siya. Pagkatapos, inalok ng opisyal si Pratt na sumali sa kanyang team dahil siya ang pinakamagaling na pulis sa departamento. Ngunit hindi pumayag si Pratt. Pagkatapos kunin ang calling card, tumalikod siya at umalis. Sa wakas, oras na para umuwi. Agad niyang niyaya ang kanyang matalik na kaibigan na si Ron para sabihin ang kanyang mga problema. Nagtapos silang dalawa sa parehong paaralan ng pulisya at ngayon ay nagtatrabaho ng magkasama. Kapag nahihirapan si Pratt sa pag-iimbestiga, agad siyang kumukonsulta kay Ron. Ikinwento niya ang kaso ng pagpatay sa hotel ngayong araw. Pero ngayon, si Ron ay hindi nagkomento sa unang pagkakataon. Dahil may problema rin siya ngayong araw. Si Ron at ang kanyang ama ay nagsasama sa isang lumang apartment. Magulo ang mga kapitbahay. Napakasama ng kapaligiran. Nasa loob siya ng bahay nang biglang may narinig na sigaw sa labas. Hingi ng tulong ng isang babae. Lumalabas na binubugbog na naman ng asawa ang babaeng kapitbahay. Si Ron, bilang isang pulis na may integridad, ay agad na sumugod para pigilan ang nananakit. Aaliwin sana niya ang kanyang kapitbahay. Nang biglang dumating ang kanyang ama para pigilan siya, sinasabing nakikialam siya ng sobra. Ito ay pribadong bagay ng pamilya nila at hindi niya kailangang makisali. Hindi na nakapagpigil si Ron at sinabi ang kanyang matagal nang iniisip, bakit hindi na lang tayo lumipat?
Ang pangit-pangit talaga ng kapaligiran dito. Pero hindi nag-isip ang kanyang ama at agad na tumanggi. Dahil ayaw niyang magkautang ng malaki si Ron sa murang edad. Alam ni Ron na hindi niya makukumbinsi ang kanyang matigasang ulo na ama. Kaya tumakbo na lang siya para hanapin si Pratt para maglabas ng sama ng loob. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Ron sa trabaho, nakatanggap na siya ng report ng krimen. Nagmadali sila ng kanyang senior sa pinangyarihan at natuklasan na ang biktima ay ang kanyang kapitbahay. Ang kapitbahay na madalas magdulot ng gulo, nasugatan niya ang isang tao. Sa pagkakataong ito, kinokontrol pa niya ang kanyang asawa bilang hostage. Pinipigilan ng mga pulis na lumapit. Sumulong si Ron para subukang ilihis ang atensyon niya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang asawang karaniwang mahina ay biglang kinagat at nasugatan ang kanyang asawa. Sinamantala ni Ron ang pagkakataon at sumipa. Nang mahulog ang armas ng kalaban, ginamit ng asawa ang lahat ng lakas niya para gumanti at tumakas mula sa lugar. Pero hindi pa siya nakakalayo, pinatumba na siya ng kanyang asawa. Nanginginig na lumapit si Ron para tumingin. Nakita niyang bumabaluktot ang katawan ng babaeng kapitbahay. Paglingon niya, naging halimaw na kumakain ng tao. Buti na lang, mabilis kumilos ang nakatatandang kapatid at itinulak si Ron na nakatulala. Gayunpaman, mabilis na tumakbo ang babae. Pagkatapos, bigla niyang hinawakan ng paa ni Ron at pinatumba siya. Nagpupumiglas si Ron sa kawalan ng pag-asa. Biglang may pumutok na baril. Lumabas na dumating agad ang nakatatandang kapatid para tumulong. Sunod-sunod na pinaputokan ng ilang bala. At pagkatapos ay nakadenahan na ang babaeng nagwawala. Nang handa na silang dalawa na dalhin siya sa istasyon ng pulisya. Muling lumitaw ang misteryosong hukbo na iyon. Hindi sila nagsalita ni isang salita at nagsimulang linisin ang eksena ng may kahusayan. Di sinasadyang napansin ng nakatatandang kapatid ang isang pulang tableta sa sulok. Nang hindi nag-iisip, isinilid niya ito sa kanyang bulsa, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka kung saan dadalhin ang kapitbahay. Hindi sumagot ang opisyal na namamahala, sa halip ay tinitigan ang sugat sa kanyang leeg. Ngayon, pagkatapos noon, sa malamig na tono, sinabi niya kay Ron na kailangan din niyang pumunta sa sentro ng paggamot para mag-isolate. Nagduda ang dalaga, pero sumunod pa rin siya sa militar papunta sa isang malaking gusali sa labas ng bayan. Sinakop na ng militar ang lugar na ito ng maaga. Siguradong ito ang sentro ng paggamot na binanggit ng opisyal na namamahala. Pagkatapos ng maraming inspeksyon, pumunta si Ron sa silid pagamutan para kumuha ng sample para sa pagsusuri. Pagkatapos, inosente niyang inisip na makakauwi na siya. Pero sinabihan siya na kailangan pa niyang mag-isolate ng 24 na oras. Hindi ko talaga maintindihan, isa lang naman itong maliit na sugat. Bakit parang nakakahawa na virus na nakamamatay? Pero wala siyang magawa sa malamig na mukha ng babaeng sundalo. Sumunod na lang siya sa ibang sundalo sa bawat pintuang bakal. Sa huli, pumasok sa isang maliit at hiwalay na silid. Iniwan ng opisyal na namamahala ang isang pangungusap. Bukas, kung hindi ka mahawa, maaari ka nang umalis. Bigla niyang napagtanto na malamang na magiging halimaw siya. Uhaw sa dugo tulad ng kapitbahay niya. Bigla niyang naramdaman na madilim ang buong silid, lalo na't may mga bakas pa ng dugo sa dingding. Mahirap isipin kung ano ang pinagdaanan ng nakaraang umuupa, at hindi niya alam na sa gusaling ito ay nakakulong. Ang napakaraming taong pinaghihinala ang may sakit, at gaya ng inaasahan, karamihan sa kanila ay nagkasakit na. Samantala, hindi sumunod si Pratt sa utos ng hepe ng pulisya, kundi palihim na nag-imbestiga sa kaso ng pagpatay sa hotel. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng dugo ng babaeng sospek, natuklasan niya na ang dugo nito ay naglalaman ng sangkap ng droga. Kailangan pang tukuyin kung anong uri. Wala pang conclusion ang sentro ng pagsusuri. Pero nang gabing iyon, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang senior sa istasyon ng pulis. Ang kakaibang kaso ng pagpatay noong araw ay may kaugnayan din sa gamot na ito. Kinaumagahan, sinundan ni Pratt ang address sa listahan ng misteryosong opisyal. Nagmaneho siya papunta sa isolation center sa labas ng bayan. Agad niyang hinanap ang kausap at inilabas ang pulang tableta na napulot ng kanyang senior. Halos sigurado si Pratt na makikilala ng opisyal ang gamot na ito, dahil sa mga kaso ng pagpatay na kanyang pinakialaman. Lumalabas ang bagay na ito. Diretsahang sinabi ng opisyal, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng virus. Ang taong nahawa ay makakaramdam ng matinding pagkauhaw sa unang yugto ng sakit. Pagkatapos, mawawalan na ng malay at mananatili na lamang ang likas na pagkauhaw sa dugo. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod na lumitaw ang mga kaso ng mga taong nahawa, nananakit ng ibang tao, kaya inatasan siya ng mga nakatataas na bumuo ng isang espesyal na grupo. Isang lihim na grupo na dalubhasa sa pagpigil sa sitwasyong malapit ng mawalan ng kontrol. Nakakalungkot,
hindi pa rin nila mahanap ang pinagmulan ng tableta, at hindi pa rin nila napag-aaralan ng paraan para gamutin ang virus. Ang tanging magagawa nila ay ihiwalay ang mga nahawa, subukang pigilan ng impormasyon para maiwasan ang pagpapanik, kaya naman kailangan ng opisyal ang mga pulis na tulad ni Pratt para tulungan siya. Sa parehong oras, nalaman ni Pratt na ang matalik niyang kaibigan na si Ron ay dinala rin dito para ihiwalay. Buti na lang, lumabas sa resulta ng test na hindi siya nahawa. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin ang opisyal na namamahala matapos kumpirmahin na hindi nagpapakita ng sintomas ng pagkauhaw si Ron. Sakalang ipinaalam na pwede na siyang umalis. Habang dumadaan sa pasilyo, nakita ni Ron na nagising na ang babaeng kapitbahay. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at kinuha ang susi ng pinto. Hinarang niya ang gwardya sa labas ng gate at dali-daling tumakbo papasok sa silid ng babaeng kapitbahay. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Narinig lang niya ang kapitbahay na paulit-ulit na sinasabing uhaw na uhaw siya. Pagkatapos ay sinabi niyang may nagdala na ng gamot. Hindi pa maintindihan ni Ron ang sitwasyon, biglang pumula ang mga mata ng kapitbahay. Sa sumunod na segundo, itinulak niya si Ron sa lupa. Narinig ni Pratt ang ingay sa opisina. Agad siyang sumugod sa quarantine area nang makitang nasa panganib ang kanyang matalik na kaibigan. Dali-dali niyang binunot ang kanyang baril, sinira ang kandado, at binaril sa likod ang kapitbahay. Ngunit napansin niyang tila walang nangyari sa kanya. Nang akmang babarilin ni Pratt sa ulo ang babae, pinigilan siya ni Ron sa pamamagitan ng pagsigaw. Sa huli, nagtagumpay ang mga sundalo na kontrolin ang pasyente at napigilan ang kaguluhan. Gayunpaman, mas lalo pang lumaki ang pag-aalala ni Pratt. Nalaman niya mula sa opisyal na ang virus na ito ay kumakalat sa pamamagitan ng dugo. Kahit kagat o kalmo lang ay maaaring mahawa. Mabilis ding napagtanto ni Ron na ang gusaling ito ay isa palang kampo para sa mga nahawaan. Napilitang tumango ang opisyal. Ito raw ang tanging paraan para makontrol nila ang pagkalat ng virus. Para tuluyang mapigilan ang pagkalat, kailangang hanapin ang utak sa pagpapakalat ng mga tableta. Muling nag-alok ang opisyal, umaasang tutulong sina Ron at Pratt sa pag-iimbestiga. Pwede raw niyang pagbigyan ang lahat ng hiling nila. Naisip ni Ron ang bagong bahay na matagal na niyang pinapangarap, kaya iyon ang ginawa niyang kondisyon para pumayag sa hiling ng opisyal ng militar. Alam ni Pratt na hindi lang para sa sarili ni Ron kaya niya ginagawa ito, gusto rin niyang mapigilan agad ang virus. Para hindi masaktan ang mga tao sa paligid niya, pumayag siyang tumulong at ibigay ang lahat sa investigasyon. Pero hindi nila alam na may isa pang dahilan kung bakit inimbitahan si Ron ng opisyal. Ito ay dahil sa kakaibang katangian ng katawan ni Ron. Ang dugo niya ay naglalaman ng virus ng pagkabaliw, pero pagkatapos ng 24 na oras, kusang gumagaling ito. Kaya nagdesisyon ng opisyal na panatilihin siya sa tabi niya para pagmasdan bilang isang espesyal na kaso. Sa ngayon, iniimbestigahan ni Ron at Pratt ang kapitbahay. Hanggat hindi sumisiklab ang virus, kayang panatilihin ng nahawaan ang kanilang katinoan. Naaalala niya ang mga araw na iyon sa trabaho. May nagpakilala sa kanya ng pulang tableta. Sabi nila, kapag ininom niya ito, hindi siya mapapagod. Pagkatapos sumiklab ang virus, wala na siyang maalala. Si Pratt ay umasa sa impormasyong ibinigay ng babaeng kapitbahay. Kinuha niya ang video ng seguridad mula sa trabaho nito. Sa wakas, natuklasan niya ang isang kaina-hinalang lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng hoodie at palihim na kumikilos. May espesyal na marka sa braso. Inutusan niya ang kasama niya na patuloy siyang subaybayan. Ang kinaroroonan ng kaina-hinalang lalaki, marahil ay makakahanap ng mga pahiwatig mula sa kabilang panig. Bumalik si Ron sa istasyon ng pulis para mag-report. Nakita ng kanyang senior na ligtas siyang nakabalik. Sa kabaligtaran, medyo balisa siya sa buong biyahe. Walang tigil na nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng kaina-hinalang babae. Sa pagkakataong ito, nalaman niya na pumunta si Ron sa isang sentro ng paggamot. Kinuha siya para sa paghihiwalay at pagsusuri. Hindi napansin ni Ron ang hindi pangkaraniwang ekspresyon ng kanyang senior. Nang hapon ding iyon, inimbitan niya si Pratt na pumunta sa isang eksklusibong residential area. Ito ang apartment na matagal na niyang pinupuntirya, kahit ang kapaligiran o ang serbisyo ng pamamahala ay namunguna. Higit pa rito, ang antas ng edukasyon sa komunidad ay medyo mataas din. Si Ron, na likas na pabigla-bigla, ay hindi nag-isip ng marami at agad na nagdesisyong bumili ng apartment dito. Ngunit hindi pa nakakalabas ang dalawa sa komunidad. Nakatanggap na si Pratt ng tawag mula sa kanyang kasamahan, natagpuan na niya ang tinitirhan ng lalaking nakaitim. Nagkataon na nasa mismong komunidad kung saan bumili si Ron. Walang duda na ang nagbebenta ng droga ay isang naghihintay na bomba. Kahit anong oras ay maaaring gawin ang komunidad. Naging impyerno,
Pero pumirma na si Ron ng kontrata ng hapon na yon. Gusto nang bumalik sa bahay, pero siguradong hindi pwede. Ang tanging paraan ay papuntahin si tatay ng medyo late. Siya at si Pratt ay magpapanggap na mag-asawa at titira sa residential area, para rin palihim na imbestigahan ang nagbebenta ng droga. Nagustuhan ni Pratt ang ideya. Sa pag-iisip na magiging mag-asawa sila ni Ron, bigla siyang nasabik. Kinabukasan, gaya ng dati, pumunta si Ron sa istasyon ng pulis. Biglang nabanggit ng senior ang kaso ng pagpatay noong araw na yon. Lumabas na ang braso niya ay tinaga ng kapitba. Nasaktan ako at nanginginig pa rin ako kahit ilang araw na ang nakalipas. Pero nag-aalala pa rin ako na mahawa ng virus si kuya. Kaya dali-dali ko siyang dinala sa isolation center para magpa-test. Seryoso rin ang opisyal na namamahala sa kasong ito. Agad siyang kumuha ng sample ng dugo niya para malaman kung nahawa siya. Nagtimpla pa siya ng isang basong tubig at pagkatapos ay iniwan niya siyang mag-isa sa loob ng medical room. Pero pagbalik niya, napansin niyang nawawala na siya. Lumabas na itinago pala niya ang susi ng posas. Nang mawala ang lahat, palihim siyang pumasok sa lugar na nakahiwalay. Nagkataon na nakita niya ang isang kakaibang pasyente na dinala. Agad niya itong sinundan at nakita. Dinala ng mga medical staff ang pasyente sa silid sa dulo ng hallway. Pagkaalis ng mga staff, palihim niyang binuksan ang bawat layer ng pinto ng isolation. Pagpasok sa silid, natuklasan niyang isa pala itong morgue. Sa likod ng plastik na kurtina ay nakahilera ang mga bangkay. Lumabas na hindi pala siya nasugatan. Ang sugat sa kanyang kamay ay siya rin ang gumawa. Ang layunin ni Ron ay dalhin ako sa medical center na ito. Dahil ang nanay niya ay nahawaan din ng virus. Para malaman ang lunas para sa kanya, kaya siya naglakas loob na sumilip dito. Pero hindi niya inasahan na ang hantungan ng mga nahawaan ay kamatayan. Nang maisip niya ito, naisip niya ang isang mapanganib na paraan. Iyon ay ang ilantad ang lahat ng nangyayari dito. Umaasa na sa pamamagitan ng pagpapalawak ng impluensya, mapapabilis ang proseso ng pag-aaral ng gamot. Karamihan sa mga tao ay ngayon lang narinig ang tungkol sa pag-iral ng virus. Kahit nagkakagulo na, iniisip pa rin nila kung panloloko lang ba ito, para lang daw sa views. Pero biglang nagbago ang livestream at umungol. Ang mga namatay na nahawaan ay muling nabuhay. Para silang mga demonyong uhaw sa dugo at sabay-sabay siyang pinagtulungan. Samantala, sa loob ng isolation center, matindi ang tensyon. Pero hindi sila naglakas loob na buksan ang pinto, kaya sa bintana na lang nila siya pinanood hanggang sa bumagsak siya. Hanggang sa dumating ang commanding officer dahil sa ingay. Kumuha siya ng granada at ibinato sa loob ng kwarto. Sa pagtatapos ng episode 2, isang grupo ng mga pulis na armado ng husto ang sumugod sa bar. Ngunit hindi nila inaasahan na ang mga patay ng customer ay sabay-sabay na babangon. Sila ay parang mga halimaw na nawalan ng katinoan at sumugod pasulong na umuungal. Bukod pa rito, ang mga taong ito ay nahawaan ng zombie virus na kumakalat sa internet pagkatapos ng pinakabagong datos ng pananaliksik. Ang buong panahon ng impeksyon ay nahahati sa 3 yugto. Sa unang yugto, ang mga pagbabago sa katawan ng taong nahawaan ay hindi halata. Kahit papaano, makakaramdam lang ng pagkauhaw o madaling magalit. Pagkalipas ng 1 linggo, ang nahawaan ay papasok sa ikalawang yugto. Ang kanilang mga sugat ay magsisimulang magpuro, at hindi na nila makokontrol ang kanilang emosyon. Magsisimula silang atakihin ng ibang tao, ngunit ang pag-inom ng pulang tableta ay pansamantalang makakapagpababa ng mga sintomas hanggang sa ikatlong yugto pagkatapos ng 2 linggo. Ang nahawaan ay tuluyang mawawalan ng kakayahang kontrolin ang sarili. Sila'y magiging baliw at uhaw sa dugo hanggang sa mamatay ang lahat ng selula sa kanilang katawan. Pagkatapos, sila'y papasok sa estado ng hibernation na parang patay. Ngunit kapag ang bangkay ay nagising dahil sa amoy ng sariwang dugo, ang virus na ito ay muling gising. Kokontrolan ang mga nahawaan para patuloy na atakihin ang iba. Nang marinig ito ng bidang babae, agad niyang naisip ang mga pinagdaanan ng kanyang senior noon. Palihim siyang pumasok sa silid kung saan iniimbak ang mga bangkay. Balak niyang ilantad ang virus na ito sa publiko. Ngunit marahil ang amoy ng dugo mula sa sugat sa kanyang braso ang gumising sa mga nahawaan. Kahit na naghagis ng granada ang opisyal ng militar para putulin ang kanilang paningin, sa kasamaang palad, pumanaw pa rin ang senior. Dahil sa sobrang lalim ng sugat, nang inag si Ron at agad na nagtanong sa komandante, ilan pang bagay ang itinatago ninyo sa amin. Bumantong hininga ang opisyal, walang gamot sa virus na ito. Ang tanging magagawa ay ihiwalay ang mga nahawaan, at panoorin silang mamatay. At yung mga nahawaan na lampas na sa 21 araw, kahit sa teorya ay patay na, dahil sa epekto sa publiko.
Pansamantala lang silang iniingatan at hindi agad nililipol. Tila wala ring maisip na mas magandang paraan si Ron at Pratt. May 2 taong lumabas mula sa treatment center. Ang tanging magagawa nila ay hanapin agad ang lalaking nakaitim. Putulin ng tuluyan ang supply ng mga pulang tableta. Hindi namin alam kung bakit, pero positibo si Pratt at ilang araw lang, na kumpleto na ang paglipat niya sa bagong bahay. Dahil ang lalaking nakaitim na natukoy nila ay nakatira rin sa apartment na ito, kaya nagpas siyang magpanggap na mag-asawa sina Pratt at Ron, para sikretong imbestigahan ang pagkatao ng lalaking nakaitim. May 3 malalaking building ang apartment. Ang gusaling tinitirhan nilang dalawa ay may mahigit 80 pamilya na ang lumipat. Aktibong sinuri ni Pratt ang mga impormasyon sa rehistro at itinala ang lahat ng pamilyang may pinakamataas na antas ng pagiging kaina-hinala. Kasama na rito ang isang mag-asawang nakasalamin at may kulay kastanyes na buhok. Bago ka lang ba rito? Isang abogadong tila mas mahalaga ang pera kaysa buhay. Isang sugaro na waldas gumastos. Bukod pa rito ay may isang vlogger. Kahit papaano, may motibo silang magbenta ng droga. Kung sila ba talaga ang tunay na salarin, kailangan isa-isang imbestigahan ni Pratt at Ron ang bawat isa. Nag-aalala si Pratt kung masyadong padalos-dalos ang aksyon. Baka malaman ng mga kapitbahay na pulis ako. Kapag nangyari yun, tiyak na tatakas ang nagbebenta ng droga na nakaitim. Para mas maging kapani-paniwala, bumili si Pratt ng singsing ng kasal nang hindi ko alam. Sabi niya, kapag suot namin to, walang magiging problema sa plano nating magpanggap na mag-asawa. Nagdududa si Ron na sinasadya to ni Pratt, pero wala siyang ebidensya. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Halos hindi na maitago ni Pratt ang kanyang ngiti. Pinipigilan niya ang sarili at pinaalalahanan si Ron na mas mukha na silang mag-asawa ngayon. Panahon na para ipagpatuloy ang investigasyon. Sa convenience store ng apartment, biglang nakasalubong si Ron ng isang kakilala, na kuya niya noong high school. Nakatira rin pala siya sa apartment na ito at isa na siyang respetadong doktor. Nang makitang nagkakasiyahan ang dalawa sa pag-uusap, biglang sumingit si Pratt. Sadyang idiniin niya na asawa siya ni Ron, kaya biglang naging awkward ang sitwasyon. Pagka-uwi, isinama pa ni Pratt ang doktor na kuya sa listahan ng mga sospek. Nakaramdam si Ron ng matinding amoy ng selos. Sadyang paulit-ulit niyang binanggit sa harap nito, na napakagwapo ng kuya. Ang mga mata ni Pratt mukhang hindi niya maitago ang kanyang selos. Gayunpaman, sa gabi, napagtanto nilang dalawa ang isang malaking problema. Ang apartment ay mayroon lamang isang silid tulugan. Sabi ni Pratt, sa sala na lang siya matutulog sa sofa. Ngunit ayaw ni Ron na mahirapan si Pratt sa pag-iimbestiga sa araw. At hindi rin masiguro ang kalidad ng kanyang pagtulog sa gabi, kaya sinabi niya kay Pratt na tumabi sa kanya sa kama. Hindi masaya si Pratt sa sinabi niya, pero sa loob-loob niya, natutuwa siya. Kapag lumampas ka sa linya, sisipain kita palabas ng kama. Hindi ko alam kung sinasadya o hindi. Madalas gumulong-gulong si Pratt kapag natutulog. Agad na nalito si Ron sa kanya. Walang tigil ang reklamo niya na napakagulo matulog ni Pratt, pero kinabukasan paggising niya, itinulak ni Ron si Pratt hanggang sa gilid ng kama. Masayang-masaya si Pratt na kinumutan si Ron, tapos tahimik siyang bumangon. Nang lumabas si Ron ng kwarto, nakahanda na si Pratt ng masarap na almusal. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalain na may ganitong talento si Pratt. Habang masaya silang kumakain ng almusal, sa labas ng pinto, biglang may kumatok. Ang kapitbahay pala na nakasalamin na tsismosa ang nagbalita sa kanila. Mamaya sa lobby, lumabas na kumalat na sa buong bansa ang video ng livestream ng senior tungkol sa virus. Ang mga nakatira sa kondo na ito ay mga taong may mataas na kita, kaya naman mas takot silang mamatay. Ang mag-asawang nakasalamin ang nagkusang magpatawag ng pagpupulong. Mag-isip-isip tayo ng paraan para malabanan ito, at mag-imbak ng mga supply. Pigilan ang mga estranghero na pumasok sa kondo. Gayunpaman, hindi sineseryoso ng karamihan sa mga may-ari ng unit ang virus. Iniisip pa ng batang vlogger na isa lamang itong patalastas. Dahil agad ding nagkaroon ng isa pang bersyon ng video. Ang huling bahagi ay inilabas kasama pa ang isang poster ng pelikula. Namangha at napanganga ang lahat ng residente. Tanging sina Pratt at Ron lang ang nakakaalam na sinasadya ng militar na ilihis ang atensyon ng publiko para itago ang katotohanan. Kung hindi, tiyak na magkakagulo ang buong lipunan. Nagwakas ang pagpupulong ng komunidad nang walang napuntahan. Buti na lang, hindi rin naman walang napala ang dalawa. Kahit papaano, maaalis na ang hinala sa batang vlogger. Kung siya ang nagbibenta ng gamot, imposibleng hindi niya alam ang epekto nito. Itinuro ni Ron ang litrato ng abogado at tinanong kung ano na ang resulta ng investigasyon sa kanya. Humiling si Pratt. Nakita na raw niya mismo dati. Nag-usap ang abogado at ang gwardya.
Isang bagay lang ang gustong itanong ng gwardya. Humingi ang abogado sa kanya ng $2,000 na bayad. Mahirap paniwalaan na ang taong ganito kapera-pera ay magbebenta ng droga. Sa puntong ito, naalala ni Ron ang isang detalye. Ang trainer sa gym ay may malapit na relasyon sa isa sa mga pinaghihinalaan. Pagkarinig nito ni Pratt, nagkaroon din siya ng ideya. Naalala niya noong nakaraang gabi nang dumaan siya sa parking lot. Ang coach sa gym ay nakasuot ng itim na jacket. Ang hitsura niya ay tumutugma rin sa description ng kapitbahay. At saka, nagtatrabaho siya sa gym kaya may access siya sa maraming may-ari ng bahay. Kaya naman, kinaumagahan, nagdahilan si Pratt na mag-gym para lapitan ng coach. Kinumpirma niya na walang anumang kakaibang kilos ang coach. Sinubukan niyang magtanong kung kailangan ba niyang uminom ng gamot para sa pag-eehersisyo. Pero sinabi ng coach na sapat na ang normal na pagkain. Dahil sa sagot na ito, napakunot noo si Pratt. Wala ba talagang problema ang coach? Sinabi niya kay Kai na tumulong sa pagkalap ng impormasyon. Pero bago pa man sumagot ang kasamahan niya, nakatanggap na si Pratt ng bagong kaso. Isang karahasan ang naganap sa isang bar sa lungsod. Nang dalhin niya ang kanyang team sa lugar, nakita nilang tahimik na tahimik ito. Sa ilalim ng ilaw ng flashlight, nakita ni Pratt ang ilang customer na nakahiga sa lupa, puno ng dugo. Ipinapakita ng mga kagat sa kanilang leeg na nasugatan sila ng mga infected. Agad siyang tumawag para humingi ng reinforcements mula sa militar. Sila ang mga eksperto sa paghawak ng mga ganitong bagay. Pero pagkababa ni Pratt ng telepono, may nakita siyang anino sa likod ng poste. Parang hindi naman infected yung lalaki, pero hindi niya alam kung anong nangyari. Ang resulta, sa sumunod na segundo, kinagat siya sa leeg ng isang infected. Kumalat sa hangin ang matapang na amoy ng dugo. Nakaramdam ng panganib si Pratt, agad siyang nagpaputok para pigilan ang papalapit na infected. Sa mismong oras na yun, nagsimulang magbago ang mga patay ng bisita. Nakita na ni Pratt ang pagiging agresibo ng mga infected. Dali-dali niyang sinenyasan ang lahat na lumabas ng bar. Si Ron sa ngayon ay nagpapanggap pa ring customer. Palihim niyang binabantayan ang mga sinasabi at ginagawa ng trainer sa gym. Sinasadya niyang isama ang bata nilang kapitbahay para hindi maghinala ang trainer. Pero normal lang ang ikinikilos ng trainer. Nang magsimula ng magluwag si Ron sa pagbabantay, hindi niya napansin na palihim na pumunta sa reception ang trainer. Gusto niyang uminom ng maliit na pulang tableta pero dahil nanginginig ang kamay niya, nahulog sa lupa ang tableta at natapakan pa ng dumadaan. Ramdam ng coach na nag-iinit ang buo niyang katawan at naghahanda ng hanapin ang jacket para kunin ang gamot. Sa pagkakataong iyon, hindi sinasadyang nasugatan ang daliri ng batang kapitbahay at dumyugo. Nang makaamoy ng dugo, nawalan agad ng kontrol ang coach. Hindi na niya mapigilan ang uhaw sa dugo. Buti na lang, hindi ito ang unang beses na humarap si Ron sa isang infected. Pinrotektahan niya ang batang kapitbahay sa likod niya. Sinamantala ko ang pagkakataon na nagulat ang coach at sinipa ko siya ng paulit-ulit kaya tumilapon siya. Pero pagkatapos kong itago ang bata sa pahingahan, kaya nakatakas siya sa pag-atake ng mahirap na coach na walang pagkakakilanlan. Dali-dali niyang pinulot ang bakal na baras sa tabi niya at direktang pinabagsak ang coach. Lumapit siya para tingnan kung patay na ba ang kalaban. Pero hindi niya inaasahan na biglang bangon ng coach. Dahil sa gulat, muling napunta si Ron sa desperadong sitwasyon. Buti na lang sa kritikal na sandali, pinabagsak ng isang bakal na baras ang coach. Ang dumating ay ang senior doctor ni Ron. Samantala, si Pratt sa bar ay tuluyan nang nalock ang lahat ng pintuan. Lahat ay lihim na nagpasalamat sa kanilang swerte. Kung maraming nahawaan ang nakatakas, ang magiging resulta ay hindi mailalarawan. Biglang napansin ni Pratt na nawawala ang kanyang kasamahang si Kai, hanggang sa marinig niya ang hindi makapaniwalang ungol, na umalingaw-ngaw sa dilim. Hindi inaasahan, nahawaan din si Kai ng zombie virus. Katapusan ng ikatlong episode, ang bida na si Pratt ay pinamunuan ng kanyang team para linisin ang mga nahawaan sa bar. Hindi inaasahan, nahawaan ang kanyang kasamahang si Kai. Naging zombie siya, nawalan ng malay at umungol habang sumusugod sa kanyang mga kasamahan. Hindi agad binaril ni Pratt para patayin, umaasa pa rin siyang magagamot niya ito. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang special forces ng militar. Walang pag-aalinlangan nilang binaril si Kai. Hindi lang ang mga nahawa ang dinala, pati ang mga pulis na kasama ni Pratt sa misyon. Kailangan ding pumunta sa treatment center para ihiwalay at suriin. Samantala, sa Happy Run Village, napigilan na rin ni Ron ang infected na coach, sa tulong ng nakatatandang doktor. Pero nang tanungin tungkol sa pinagmulan ng mga pulang tableta, tahimik lang at nanginginig ang fitness coach, kaya kinailangan siyang ikulong sa gym. Hihintayin na lang ang task force para imbestigahan siya.
Ang nakatatandang kapatid naman, na isang doktor, ay tila interesado sa nakakahawang virus na ito. Sayang lang, limitado ang nalalaman ni Ron. Ang alam lang niya ay nagiging baliw ang mga tao dahil dito. Matapos nilang pakainin ng hapunan ang batang kapitbahay, naghintay sila ng matagal pero walang balita mula sa nanay nito. Walang sumasagot sa telepono, kaya si Ron ay walang ibang nagawa kundi dalhin ang batang kapitbahay sa apartment niya. Pero hindi nila alam na may isa pang nahawa na nagpakita sa basement parking. Sa paghahanap niya ng inumin, nawala siya sa sarili at pumasok sa likod ng kotse na nakaparada doon. Hindi nagtagal, ang mga lihim na puwersa ng militar ay dumating sa gym sa loob ng residential area. Ngunit sa kasamaang palad, ang fitness coach ay nawala, walang bakas, kaya inutusan ng opisyal ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay at maghanap. Isang grupo ng mga sundalo ang sumunod sa mga bakas hanggang sa basement parking. Gayunpaman, ang fitness coach ay bumalik na sa kanyang katinoan. Magtatago na siya sa ilalim ng kotse para makatakas ang pagtugis. Pero sa kasamaang palad, natuklasan pa rin sila ng mga sundalo. Sa puntong ito, may ingay na nanggagaling sa likod ng isang kotse. Agad namang lumabas ang taong may sakit at umatake. Ang nakakakilabot na sigaw at amoy ng dugo ay nakatawag pansin sa iba pang mga nahawaan. Ang mga sundalong dumating para tugisin sila at ang mga taong nanonood sa malapit ay nahawaan din. Huli na nang mapagtanto ng opisyal ang kakaibang nangyayari. Dahil ang mga nahawaan na nagtatago sa residential area ay sabay-sabay na sumulpot na parang may usapan at halos lahat ng gusali sa residential area ay ang lugar ay sinakop ng mga nahawaan, at limitado lang ang puwersa ng militar. Talagang imposibleng malutas ang sitwasyon. Matapos matanggap ang balita, agad na inilunsad ng commander ng militar ang emergency response plan na nagpapanggap na pumipigil sa nakakahawang sakit para ihiwalay ang buong residential area. Ang mga residente na hindi alam ang katotohanan ay nagtipon sa gate ng residential area para magreklamo. Hindi na makapasok ang gustong pumasok at hindi na rin makalabas ang gustong lumabas. Ipinaalam ng commander sa pamamagitan ng loudspeaker na ang lockdown na ito ay tatagal ng hindi bababa sa 7 araw. Hinihiling sa lahat na makipagtulungan sa operasyon ng militar. Puwersahang pinauuwi ang mga residente na nagkakagulo sa harap ng gate at mahigpit na isinara ang residential area. Pagbalik ni Ron sa kanyang apartment, nang makita niya si Pratt, hindi niya napigilan ang sarili. Masaya niya itong niyakap. Kagabi, pareho silang napasabak sa napakadelikadong laban. Sobrang nag-alala siya na baka hindi na niya muling makita si Pratt. Sa sandaling ito, lumapit ang batang kapitbahay at nagtanong kung bakit hindi pa umuuwi ang kanyang ina. Nagbago ang ekspresyon ni Ron. Matagal nang nawawala ang ina ng bata, kaya malamang na may nangyari na. Agad siyang nagpunta sa commander ng militar. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa lugar na ito. Sabi ng commander, mas malala pa raw ang sitwasyon kaysa inaakala. Parang may nananadya raw na lagyan ng gamot ang mga residente dito. Kaya biglang dumami ang nahawaan. At saka, marami pa raw ang nasa unang yugto. Hindi raw makikita sa ordinaryong paraan. Para raw mapigilan ang pagkalat ng virus, kailangan niyang i-lockdown ang buong lugar. At ang mas nakakabahala pa, hindi pa raw nanguhuli ng militar ang salarin. Dapat alam ng trainer na siya lang ang nakakaalam kung saan nagmula ang mga table task na muntik ng ikamatay ni Pratt. Gusto niyang umatras sa misyon kung patuloy lang siyang maiipit sa residential area. Siya at si Ron ay maaaring mahawan anumang oras o kaya'y makagat at mamatay. Sumimangot ang opisyal. Sabi niya, hindi pa rin nila natutunton ang pinagmulan ng mga table tasks. Kaya hindi sila basta-basta pwedeng umatras, kahit hindi para pigilan ang pagkalat. Ang pagtuklas sa pinagmulan ay makakatulong din sa pag-aaral ng gamot. Iniisip ni Pratt ang kasamahan niyang si Kai na kinagat kamakailan, pero pumayag pa rin siyang manatili sa residential area para ipagpatuloy ang investigasyon sa kaso ng babaeng opisyal na kumakalat. Ipinapalim sa mga sundalo at sibilyan ang mga unang sintomas ng mga nahawaan, at hinihiling sa lahat na kung may makita silang senyales, ay agad na tumawag para mag-report. Bukod pa rito, ang kailangan nilang gawin ay manatili sa bahay at huwag pumunta kahit saan. Sa ngayon, maaari pa ring pumunta ang lahat sa supermarket ng residential area para mag-imbak ng mas maraming supply hanggat maaari. Magbibigay din ang militar ng karagdagang supply at sariwang gulay araw-araw. Kusang loob si Ron na kunin ang mga supply. Nang makita ito ni Pratt at ng senior doctor, sabay silang nagtaas ng kamay. Simula nang marinig ni Pratt na nailigtas ng senior si Ron, nagpasalamat siya, pero palihim na siyang nag-iingat. Nakabalik na ako, hindi mo na siya kailangang suportahan. Ayos lang, handa akong tumulong.
Mabilis na nakarating ang tatlo sa distribution point ng mga supply. Bawat gusali ay may kinatawan na kumukuha ng pagkain dito. Ang dahilan kung bakit tinanggap ni Ron ang trabahong ito ay para mas madaling makalapit sa bawat pamilya. Hindi niya nakakalimutan ang misyon niyang hanapin ang nagpapakalat ng gamot, pero napatunayan ng realidad na masyado pa ring nag-iisip ng walang muwang si Ron. Ang pamamahagi ng mga gamit ay sa labas lang ng pinto. Hindi talaga kayang alamin ng malalim ang tungkol sa mga pamilya. Mukhang kailangan pa nilang humanap ng ibang paraan. Sa simula, nakikipagtulungan naman ang mga residente. Buong araw sa bahay, walang pinupuntahan, si Lolo, ang batang vlogger. Pakiramdam pa nga nila ay ayos lang iyon. Sa pagkain ng tulong araw-araw, makakatipid sila ng malaki. Ang batang vlogger naman, galit na galit dahil palaging nasa bahay. Saan daw siya kukuha ng material para sa video niya? Samantalang ang mayaman na abogado, tensyonado rin ang pamilya. Dahil naka-lockdown ang lugar, ang sekretarya niya ay nakikitira na sa kanila. Hindi na matiis ng asawa niya na magreklamo. Kailangan ko pa bang magluto at pagsilbihan ng sekretarya niya? Ang playboy naman, mas nakakagulat ang ginagawa. Kinausap niya ang girlfriend niya sa hagdan. Pagtalikod niya, pumunta na siya sa bahay ng mayaman para magsilbi. Tingnan mo ang maamo at mahinang itsura niya, wala na ang dating kayabangan. Si Ron naman, nakikipaglaro sa batang kapitbahay. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa nanay ng bata. Medyo nanginginig ang boses ng kausap, sinasabing dahil sa lockdown, hindi muna siya makakapasok. Pakisuyo na lang daw ang bata, sa bahay na lang daw muna ni Ron ng ilang araw. Pagkasabi nito, agad niyang binaba ang telepono. Napaisip si Pratt sa tabi niya. Baka may nangyari sa nanay ng bata. Kung hindi niya basta-basta iiwan ang bata sa bahay ng kapitbahay. Ayaw ni Ron na malungkot ang bata, kaya marahan niya itong inalo. Alam na alam niya ang pakiramdam ng kaba at takot na ito. Pagkatapos, hindi niya nakalimutang tawagan ng kanyang ama para ipaalam na ligtas siya. Sa wakas, napatulog niya ang batang babae. Ramdam niyang may bumabara sa kanyang dibdib. Sinadya niyang gisingin si Pratt para kausapin. Hirap na hirap siyang makabili ng bahay, pero ang lugar na ito ng pinapangarap na kaligayahan ay napakalayo. Inalo siya ng doktor na pansamantala lang siguro ang sitwasyon ng pandemya. Tiyak na malalagpasan nila ito, at kasabay nito, nakatanggap ng ulat mula sa kanyang mga tauhan si Huy ng Special Forces. Sabi niya, medyo kakaiba raw ang komposisyon ng dugo ni Ron, dahil kaya nitong puksain ang zombie virus. Biglang nagliwanag ang mukha ng commander. Lumabas na nahawaan din ng zombie virus ang asawa niya, at buntis pa. Ilang araw na niyang pinapainom ng mga pulang tableta, para maibsan ang sintomas. Pero hindi ito pang matagalang solusyon. Nakikita niyang lumalala ang sintomas ng asawa niya. Hindi maiwasang mag-alala ang commander, hanggang sa narinig niyang may antibodies ang dugo ni Ron. Para siyang nakakapit sa patalim. Pero para makumpirma ang bisa ng antibody, kailangan pang kumuha ng mas maraming sample ng dugo. Hindi alam ni Ron na siya na pala ang pag-asa para makagawa ng panlunas. Bigla niyang napansin na ang itsura ng batang kapitbahay nila ay hindi maganda. Nang tanungin niya, nalaman niyang naubusan na pala ito ng gamot sa hika. Sa pagkakataong ito, tumawag ang opisyal ng militar. Kailangan nilang pumunta si Ron para sa isang check-up. Hindi na nagtanong si Ron at sinabing pwede siyang magpa-check up, pero hindi siya masyadong malaya ngayon dahil may bata pa siyang kailangang alagaan. Hindi nagtagal, dumating na ang ulat ng pagsusuri sa dugo ni Ron. Sa wakas, mayroon daw 10% na pag-asa na makagawa ng panlunas. Tuwang-tuwa ang commander. Mas maganda ito kaysa sa patuloy nilang paghahanap at paghuli sa mga sospek. Pero nang marinig niyang tumanggi si Ron na pumunta sa laboratorio, agad sumimangot ang mukha niya. Para sa kanyang asawang nagdadalang tao, gagawin niya ang lahat. Agad na nakipagkita ang commander kay Ron sa labas, gamit ang isang dahilan na hindi niya matatanggihan. Iyon ay tungkol sa nanay ng batang kapitbahay. Lumalabas na noong araw na isinara ang lugar. Isang bisita na tinanggap ng nanay niya ang nagkasakit. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng tubig kahit saan. Hindi maintindihan ng nanay niya ang nangyayari. Natakot siya at nanghina. Sa huli, sa kasamaang palad, nakagat siya ng lalaki. Walang nagawa ang opisyal tungkol dito. Ang tanging magagawa ay ikulong siya sa sentro ng paggamot. Sa panahong iyon, ang tawag sa bata ay espesyal niyang inaprobahan. Pero sa ngayon,
may paraan para iligtas ang kapitbahay na babae. Kailangan lang sumama si Ron sa akin sa sentro ng paggamot. Nakaramdam si Ron na may mali kaya tahimik siyang nagdial sa telepono para tawagan si Pratt. Pinindot niya ang sagot at bahagya lang niyang narinig ang ungol mula sa kabilang linya. Agad niyang napagtanto na napahamak si Ron, kaya't mabilis siyang tumakbo papunta sa paradahan. Mula sa malayo, nakita niyang itinutulak ng commanding officer si Ron papasok sa sasakyan. Lumabas na pinatulog pala ng lalaking ito si Ron at pagkatapos ay sapilitang dadalhin siya sa laboratorio. Nag-aalala si Pratt at sumunod sa sasakyan. Ngunit sayang, kahit na maabyutan niya, hindi siya kalaban ng isang hukbo na may kumpletong armas at mga nahawa ang sinanay na sundalo. Habang nagtatago pa rin sa garahe, biglang may isang lalaking nakaitim na hinayla siya sa isang tabi. Akala ng coach na iligtas na siya, pero sa sumunod na segundo, pinatulog siya ng kalaban. Pagkatapos, kumuha ng dumbbell ang lalaking nakaitim, at walang habas na pinukpok ang ulo ng coach. Ang eksenang ito ay nakita ng isang anino sa malayo. Ito ang nilalaman ng unang 4 na episode ng pelikulang Happiness. Thai version. Ang coach na ito ay dapat sanang isang mahalagang bahagi, importante sa pag-alam ng pinagmulan ng sakit. Sayang at hindi na nakapagsalita bago pinatay. Ang nasa likod ng pangyayaring ito ay malamang nagtatago sa gitna ng mga tao. Ang batang vlogger na pinatay ay malamang walang kakayahan dito. Marami ang naghihinala sa doktor na kasama ng grupo. Pakiramdam ko rin na posibleng ang mga taong hindi ka panipaniwala sa panlabas na anyo. Sa totoo lang, hindi gaanong malaki ang posibilidad na sila ang gumawa ng krimen. Kadalasan ang mga taong mukhang disente at magalang. Mas mataas ang tsansa na magtagumpay kapag gumawa ng masama. At tungkol naman sa huling nakakita sa biktima na fitness coach, malamang na yung batang vlogger na laging nagrereklamo na walang magawa. Siguradong maglilibot yan para maghanap ng materyales. Hindi nakakapagtaka kung may madiskubreng sikreto.